mula sa lungsod ng Olongapo. Kasama si Tommy Abilin. Ito ang Ronda Balita sa Umaga. Good morning, good morning! Ang ganda pala nung aking ubi Ay sarap na mabuhay. Sino bang nag-ubi nun? Sino nag-BO nun, ha? Ikaw ba nag-BO nun? Ayos, ha? Kapiling ang Ayan po mga kaibigan, good morning sa ating mga taga-subaybay ng Ronda Balita sa Umaga. Binabati ko muna ang lahat nating mga taga-Bataan, Olongapo, Zambales. Naimbag na bigat na kayo amin na po. Good morning din sa mga Kapangpangan, mayapa baki kayungan at maganday alo kayo mukaganawan sa ating mga kasambalin nyo. Ngayong buntag sa mga naminaw gananaong mga Bisaya, maupay naga sa mga waray at mayad nga timprano naman sa mga kuyunin. ay noon. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga kababayang Ilonggot, Ilongga. Maayong aga sa inyo nga tanan. Binabati ko kayo ng magandang umaga. Magandang umaga. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang Ronda Balita po ay makakapiling ninyo mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pasensyahan po ninyo ngayon, medyo na late dahil medyo nag-uulan Nag-uulan ang umaga. Nasyahan lang ako doon sa OBB ko, ha. Hindi ko malaman kung sino nag-BO noon, ha. Yan, ha. At ngayon ay binabati ko rin ang pamilyang Mayor sa pangunguna ni Nanay Floring. Nanay Floring, kumusta? Malakas ba ang binta mo ngayon dyan dahil medyo nag-uulan? At siyempre, malakas ang lugaw ngayon, Nanay Floring. Yung mga tricycle driver, malakas ngayon yan. Yung lugaw dahil malamig ang panahon. Ano, Nanay Floring? Kumusta kay Paring Lito? At siyempre sa taga-Banikain naman si Sir Wilfredo Magpayo. Good morning din sa inyo. Sa Gordon Heights naman, yung Kalamba family. Good morning sa inyong lahat dyan. At tayo naman po ay magbabalitaan na ngayon. Bukas, wala po tayong komentaryo, wala po tayong pasok bukas. Dahil talagang araw, sabi nga nila, araw daw ng Kapaskuhan. Kaya wala pong pasok bukas. Maging ang bigwas mamaya ay magbabasa lamang ako ng mga text message ninyo. Kasi at wala po akong papaksain mamaya. Dahil igagalang natin ang kinaugalian na sinasabing Kapaskuhan, ha? Ngayon, at ayan mga kaibigan, napakagandang ating tinatawag na OBB. Kaya, ayan, pasok na po tayo. At bago po tayo mag-uumpisa pala ng ating programang Ronda Balita, bago ako maghahatid ng mga balita, babalik po ako pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, good morning mga kaibigan. At binabati ko muna ngayon ang aking masugid na taga-subaybay dyan sa Katihan na si Jewel Lee. Nanunood siya ngayon. At sila Kapilip. Good morning sa inyong lahat dyan sa Subic, Zambales. At tayo naman, babasahin ko muna bago po ako mag-umpisa ng paghahatid ng mga balita. Basahin ko muna yung mensahe ni Lito. Ang sabi nga niya dito, ngayon na ako babati sa inyo habang maluwag pa ang airwaves at hindi pa pinuputol ng mga telephone corporation ang kanilang serbisyo. Maraming salamat. Kayo ang biyaya ko. Kayo ang naging regalo ko. Ipagpatuloy ang inyong kagandahang loob. Pasko na. Ito'y ipadama. Merry Christmas. Masaganang buhay. Mula kay Nanay Floring at Lito. Lito family. Ito pa kay Mayor family. Mula kay Nanay Floring at kay Lito sa Mayor family. Yan po yan sa Istapinak po. Istapinak sa Katipunan East Bahak-Bahak. Good morning.
At magbabalita na po tayo mga kaibigan. Tiniyak ni Pangulong Noynoy Aquino na for free ang budget na 2.6 trillion national budget na di umano ito makukurakot. Pirmado na ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino ang national budget na nagkakahalaga ng 2.606 trillion. Ito ang ikalimang pagkakataon na pinirmahan ng Pangulo ng bansang budget ang ng tama sa oras mula ng manungkulan bilang presidente si Pangulong Noynoy Aquino. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon, hindi kasali sa budget ang pork barrel at ito ay tunay na budget ng sambayanan. Tiniyak ng Pangulong Aquino na mayroong safeguard ang 2015 budget para matiyak na hindi didiretso ito sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno, ang pondo ng gobyerno. Kasabay nito, may himig pangangantsaw ang Pangulong Noynoy Aquino nang sabihin tiyak na malungkot ngayon ang mga dating nagpapasasa sa kaban ng bayan dahil sa ipinatutupad na reforma. At mahihirapan na ang mga ito na magpakapal ng bulsa gamit ang perang hindi para sa kanila. Nangako naman ang Pangulo na hindi titigil ang gobyerno na hulihin ang mga kurakot at pananagutin sila sa taong bayan. Yan po mga kaibigan ang balitang nasyonal na atin pong tunghayan. Samantala po mga kaibigan, kahit nagkabulgara na natilay 5-star hotel ang Silda o bilangguan ng Muntinlupa, ay nahulihan pa ito ng mga baril at 2 milyong cash sa mga secret door, ay ang Bucor Chief ay absuelto pa rin sa sibakan system. Hindi pa man natatapos ang investigasyon sa kontrobersya na magarbong pamumuhay ng ilang preso sa New Bilibid Prison, ay tila na absuelto na si Bureau of Correction Director Franklin Bucayo. Ito ay makaraang ihayag kahapon ni Justice Secretary Laila De Lima ng kapanayam ng Malacanang. Sa tingin nito ay hindi kasabwat si Bucayo sa kalukuhan ng ilang mga preso. Sa tingin ni De Lima ay naisahan si Bucayo ng kanyang mga tauhan dahil nag-issue ito ng guidelines, subalit hindi naman ipinatutupad sa pambansang pitan. Inaasahan anyang matatapos ang investigasyon sa National Bureau of Investigation sa unang peryodo ng taon, kaya hindi pa napapanahon para pagpasyahan kung sisibakin o hindi itong chief na si Bucayo. Kailangan pa niya nilang si Bucayo sa bureau at mahirap magpalit ng pinuno sa Bucor sa mga panahong ito dahil kailangan pang ipapatupad ang ilang mga reforma sa loob ng nasabing bilangguan. Yan po mga kaibigan. Samantalang January 15, January 16 at 19, wala pong pasok. Magiging long weekend na naman para sa mga Pilipino. Ang Enero makaraang ideklara ng Malacanang bilang special non-working days. Ang January 15, 16 at 19 sa National Capital Region o buong Metro Manila lamang.
Sa pamamagitan ng Proclamation 936 napirmado na ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., 3 araw na walang pasok. 3 araw na walang pasok sa Metro Manila para bigyang daan ang pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas. Pumatak ng Sabado at Linggo ang January 17 at 18, kaya hindi na ito isinama sa ipinalabas sa nasabing proklamasyon. Bibisitahin ng Santo Papa ang ilang lugar ng Metro Manila, kaya may pagkakataon ang mga Pilipino para makita at makadalo sa misa ni Pope Francis. Nauna nang nagdeklara ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng holiday para sa pagbisita ng Santo Papa, kung saan walang pasok ang mga estudyante, pati na rin ang mga empleyado ng Manila City Hall. Ayan po mga kaibigan ang pagbibisita ng tinatawag na Santo Papa January 15, kasi ang alam ko dyan, basta pangatlong linggo ng Enero, idinadaos ang kapistahan ng Quiapo. Yan po ang kaugalian ng mga devoted Catholic sa Maynila. Kaya nataon na ang 16, ang 18 ay pangatlong linggo. Kaya yan ay idinadaos ang sinasabing kapiyastahan ng Quiapo. Kaya wala pong pasok yan. At tamang-tama naman darating naman ang tinatawag na si Pope Francis. Samantalang mga kaibigan, 298 flights apektado sa Papal Visit. Inihayag kahapon ng Manila International Airport Authority o MEIA na limitado umano ang flight operation sa Ninoy Aquino International Airport kaugnay sa pagbisita ni Pope Francis sa buwan ng Enero 2015. Ayon sa ulat ng MEIA, magpapatupad ng no flight arrival sa pagdating ng Santo Papa sa Enero 15 at sa pag-alis dito sa Enero 19. Hindi dito walang sa MEIA ito. Inaasahang 167 na flight ang apektado sa nakatumbas ng 23,105 na pasahero sa Enero 15 at magsimula ito alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantalang sa Enero 19 naman ay inaasahang 131 flights naman ang apektado, nakatumbas naman ng 18,405 arriving passenger. Nagmimistula ring isolated ang Terminal 3 at 4 dahil sa pagsara sa mga kalsada sa paligid ng NAIA. Yan po ang mga kaibigan at pansamantalang isasara din ang itong tinatawag na Sales Avenue, Andrew Avenue at Domestic Road sa Enero 15 na magsisimula bandang alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantalang sa Enero 19 naman ay isasara na rin ito sa ganap na alas 7 ng umaga
hanggang alas 10 ng gabi. Maaari lamang ma-access ang airport sa pagdaan ng South Superhighway, Bikutan, Sukat at Alabang Road. Isasara rin ang para sa mga hindi pasahero ang arrival at departure lobby sa Terminal 3. Ang mga maaapektuhang pasahero ay ihahatid naman sa shuttle bus ng MEIA mula parking B ng Terminal 1 na magsisilbing staging area patungo sa Terminal 3 and 4. Pananawagan naman ng MEIA sa publiko na ipagpaliban muna o agahan na lamang ang biyahe sa mga naturang petsa. Inimok din ng Airport Authority ang mga pasahirong may nakatakda ng biyahe na makipag-ugnayan sa airlines o travel agency para mabago ang kanilang paglalakbay. Ayan po mga kaibigan dahil medyo marami pong sa bagay galing ito Manila International Airport ito ay sa bagay talagang medyo ewan ko lang ang domestic natin kung apektado din. Kasi ang binanggit dito puro ito sa manggagaling sa pero kasama na rin ito. Kasi at Terminal 1 and 3 and 4. Kaya baka wala na itong mga biyahe mga kaibigan. Okay, para doon sa mga kamag-anak na gustong pumunta ng Maynila ay medyo aga-agahan na lamang nila ang pagbiyahe dahil baka magsara na. Ikakansila ang mga arrival na mga eroplano, baka maapektuhan ang inyong mga kamag-anak nito. Samantalang isa pang balita, mga tulak ng droga at gun for hire. Natimbog po ito mga kaibigan. Arestado kahapon ang 7 katao na hinihinalang miyembro ng isang gun for hire at sinasabing nagbibenta o nagtutulak ng mga droga sa magkahiwalay na operasyon ng siyudad ng Taguig at Makati. Nasakuti ang pinagsanib ng pwersa ng Criminal Investigation na Detection na Group at ng Anti-Illegal Drug Operation Task Force. Ang tatlo pa lamang ang nakilala dito sa 7 suspect na sina John Panday, Abdullah Banog at Ronnie Imbaljin. Dinala ang mga ito sa Camp Crame habang ang 2 suspect na hindi pa pinangalanan ay inaalam pa ng pulisya ang pagkakakailanlan nito. Sa bisa ng warrant of arrest, nasakuti ng operatiba ang 5 suspect sa kahabaan ng C6 Road, Barangay Napindahan, Taguig City. Dakong alas 6:30 ng umaga, kahapon ng umaga. Nakuha sa mga suspect ang 130 gramo ng pinaghinalaang shabu, 2 kalibre 45 at 1 improvised shotgun, 2 magasin ng bala ng 45 at hindi pa nabatid ng halaga ng pera. Ayon sa pulisya, ang mga suspect ay hininalang miyembro ng isang gun for hire syndicate at posibleng nagbibinta rin umano ng mga droga. Inaresto naman ng mga kagawad ng Station Anti-Illegal Drug Operation Task Force o SEDSOP ng Makati Pulis ang mga suspect na sina Antonio Rafael, 35 anyos, tricycle driver, at Kiliano Montaligre, 24, isang caretaker ng 8201 Constancia Street, Barangay Olympia, Makati City, bandang alas 4:30 ng hapon sa isang bypass operation. Nakuha mula sa mga suspect ang hindi pa mabatid ng gramo ng hininalang shabu
na nakapiit na sa Makati City Police Detention Cell. Ang mga ito dahil sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 or Anti-Dangerous Drug Act. Yan po mga kaibigan ang balitang yan ang tinatawag natin balitang pulisya at isa pa pong balitang pulis. Kaya medyo mag-ingat-ingat po mga kaibigan. Kahapon pa lamang ito at ngayon ay isang araw na lang, 1 day before Pasko na. 4 na paslit kahapon ang naitatala na nadali ng paputok na Piccolo. 2 araw bago pa lamang ang Kapaskuhan na itala na kahapon na may mga biktima na ng mga paputok. Ayon kay Department of Health o DOH National Epidemiology Center, karamihan sa mga biktima ay nasa edad na 7 hanggang 10 taong gulang. 3 sa mga ito ay tinamaan sa mata. 4 sa mga ito ang gumamit ng Piccolo. Wala namang naitalang tinamaan ng ligaw na bala. Sa nasabing datos, 2 ay naitala sa Davao Region, 1 sa Central Luzon at Western Visayas. Ito Central Luzon, dapat pala dito mayroon tayo talagang dapat makakuha tayo ng datos kung may matatamaan dito kasi kami sa Maynila, pagdating ng ganito, nakadeploy na kami. Doon na kami sinasabing magpapasko sa mga hospital dahil nag-aabang na kami ng mga tatamaan ng mga paputok, mga biktima ng paputok o tamaan ng ligaw na bala. Sa kasalukuyan po mga kaibigan, nasa Code White Alert ang lahat ng pampublikong pagamutan sa ngayon sa buong bansa. Sakaling tumaas ang bilang ng firecrackers related injuries, magbabala naman kaagad si Acting Health Secretary Janet Garin na baka mga bata na naman ang mayoriya ng mga biktima ng paputok ngayong taong ito. Kung magpapatuloy umano ang trend na ito, asahan umano ang pagdami ng mga may kapansanang populasyon sa hinaharap. Ang Piccolo ay isa sa pinakamadalas na makabiktima sa mga bata na nasa edad 10 taon pababa. Yan. Kaya doon sa ating mga kababayan, lalo na ngayon ay mamaya 24 na. Ngayon 24 na. Baka mamaya siyempre mangyayari niyan may mamayang alas 12, may mga mamaya magpapagpuputukan na pakiingat mga anak ninyo. Kasi wala po tayong countdown dito dahil hindi tayo, inulang tayo ng tao, wala pong magko-cover. Baka mamaya ilan ang maitatala dito na tinamaan ng paputok. Sana walang paputok dito ngayon sa Olongapo. Pwede yung Kuitis. Pero nung nakaraan, marami rin paputok Nung nakaraang Pasko naramdaman ko yun Marami ring mga firecrackers na napakaganda. Atin pong basaan, atin pong talakayin at atin pong pagsasamahan itong editorial. Bagamat sabi nga ni Pangulong Noynoy Aquino na wala daw pork barrel sa 2.6 trillion na national budget na iniba kasi ang pangalan nito. Tuwang-tuwa na nilagdaan ni Pangulong Noynoy Aquino ang 2.6 trillion General Appropriation Act kahapon. Clap nga Inulit-ulit ni Pinoy na walang pork barrel fund sa naturang budget.
habang siya'y lumalagda. Parang sinasabi, wala. Pero wala. Pero nilalagdan. Pero walang naniniwala rito. Ito ay dahil sa pinalitan lamang daw ang pangalan ng PDAP. Malinaw na itinatago ito sa publiko. Mga kaibigan, kung baga ang 2.6 trillion na budget na bunga ng pawis at dugo ng mga magikero ng administrasyong ito, pinakamalaking budget ang nauukol sa edukasyon at infrastruktura. Kasama na rito ang mga military expenses. Pangatlo, ang sinasabing mga military expenses. Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, na nagprioridad ang edukasyon sa kabataan. Siyempre, ang infrastruktura, kung salihitin mo ng kubransa ng SOP at mga nailulutong subasta sa proyekto. Kapansin-pansin po ang malaking budget sa National Defense na nagpapahiwatig na palalakasin nito ang depensa kaugnay sa pinag-aagawang Spratly. Sabagay, medyo tama ako, pabura ko ron. Nakakalungkot lamang na isipin na pinakamaliit ang budget na inilaan sa siyensya at teknolohiya na nagbabadya na ang mga mambabatas at Malacanang ay naiiwanan ang modernisasyon at teknolohiya natin sa bansa. Sa totoo lang, ang siyensya at ang teknolohiya ay dapat bigyan ng prioridad din ng Pangulo. Nakasalalay ang pagtuklas ng enerhiya at imbensyon kung saan may kakayahang magtindig ang mga Pilipino ng mga produkto at serbisyong maaaring maibenta o mailako sa ibang bansa. Sakaling magkaroon ng pambihirang imbensyon ang mga Pilipino, bibilis ang pag-aaral ng ekonomiya at giginhawa ang buhay ng mga mamamayan. Sakaling makatuklas ng bagong source of energy, ang mga Pilipino ay magiging self-sufficient sa enerhiya ang ating bansang Pilipinas na siyang magpapabilis sa pag-unlad at katatagan ng ating bansa. Ano't ano man makapagsimula ng bagong bukas ang Administrasyong Aquino bungad ng sa pagpasok nitong 2015 sa paglagda sana sa 2015 budget ay sana'y magiging masaya, masisiyahan ang mamamayang Pilipino. Yan po, mga kaibigan. Sa unang ginawa na nilaanan ng budget ng husto ang Armed Forces of the Philippines, pabor po ako doon. Kasi talagang kailangan natin yan. Dahil baka isang araw ay ito na lamang ang Luzon ang mahahawakan natin. Yung mga isla, pag-aari na ng ibang bansa. Pabor ako doon. Pero tama naman ang ating editorial na talagang dapat din bigyan din ng pansin ang teknolohiya at siyensya. Kasi yan din po
Dahil nakasalalay ang ating bansa sa pangalan ng sinsya. Dahil kaya lang naman tayo noon hindi tayo nakikilala dahil sa kulang tayo sa teknolohiya. Mga kaibigan, kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa para maihatid sa inyo Kay sarap ang mga balitang nasyonal. Damat wala po tayong lokal ngayon dahil talagang kinakapos po talaga tayo sa balita. Pero hayaan nyo, sisikapin po tayo. Kami man ay patuloy na nagre-reforma hanggang sa pagpasok ng Enero. ligaya. Aasahan po namin kayo po ang serbisyo ng Subic Broadcasting Corporation Nalimot mo ay amin pong ipagkaloob sa inyo. mayroong Maraming salamat po. gana. Mabuhay po kayo.